The title of our message this morning ay tungkol po sa epekto ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ano ang impact nito sa ating buhay? Alam niyo po, kung naiintindihan natin ang muling pagkabuhay ni Jesucristo, binabago po nito ang lahat sa buhay natin, lahat ng aspeto sa buhay natin. Binago po nito ang ating buhay. At nakakatulong po ito sa pagbabago ng buhay, nakakatulong tayo para sa pagbabago ng ibang tao. Instrumento tayo na ginagamit ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Now, dito sa passage natin, nababasahin, so early in the morning, Sunday, ay may dalawang babae na naglalakad papunta sa libingan ni Jesus. And then may lindol na nangyari at ang isang anghel ng Diyos ay naroon, ginulong na po ang malaking bato sa bukana ng libingan and then umupo doon. Sinabi niya sa mga babae na huwag matakot dahil nabuhay si Jesus mula sa mga patay. So, ang mga nangyari po sa puntong ito, it changed their lives po, binago ang kanilang buhay at naging sanhi po ito ng kanilang pagnanais na ibahagi po ang mabuting balita na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. So tingnan po natin kung bakit. Basahin ko po muna sa verses 1 to 10 sa Matthew 28 and then lockdown po tayo sa verses 16 to 20. So verse 1, makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit, sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa cross. Wala siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halik kayo't tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-daling nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Then let's jump po sa verse 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Again, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay may epekto po sa buhay ng mga alagad at makikita po natin ang ilang mga epekto nito sa mga tagasunod ni Jesucristo. Ang naidudulot po ng muling pagkabuhay, yung hope na mayroon po tayo, mayroong impact sa ating buhay. So, una, ay makikita natin dito ang impact ay ibahagi kaagad ang mabuting balita. Let me read it again, verses 1 to 7. Makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Bago pa po sumikat ang araw, ay pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito.
Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nito ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang kidlat at puting-puti ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa cross. Wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. So, I want to remind you po na si Jesus ay inilibing sa isang bago pa lamang na libingan. Hindi po ibinigay sa kanya ang libingan na second hand. Pero wala pa pong nakakahimlay dito. Siya pa lang ang unang, ang katawan niya ang unang humimlay sa libingan nito at ito ay pagmamayari ni Joseph ng Arimathea. And sa pagbisita sa libingan, bawal po sa araw ng Sabat at ito po ay araw ng Sabado. Pinagbabawal sa kautusan ng mga Hudyo na bumisita sa araw ng Sabat dahil ito po ay araw ng pamamahinga sa kanila. Ngunit, early in the morning, bago pa sumikat ang araw, Sunday. That's why we gather Sunday because this is the day of celebration na para sa ating mga Kristiyano na kung saan nabuhay si Jesucristo sa araw na ito. At kaya tayo ay sumasamba sa araw ng Linggo. So may dalawang babae na pumunta sa libingan ni Jesus. Binanggit ng lahat ng gospel na si Maria Magdalena ang isa at ang isa pang babae, may kasama siya na babae na bumisita sa libingan ni Jesus at nakita nila ang mga pangyayari. Imagine, ilagay niyo po ang sarili ninyo. Unang problema nila ay yung malaking bato. Ilang tonelada po yun, hindi kaya ng dalawang babae. Marami pong mga tao nagtutulong-tulong para igulong ang malaking bato na nagselyo sa libingan ni Jesus Christ. Problema, unang problema. Pero lumakad pa rin sila. Wala silang pake kung kung mayroong malaking bato doon na kung saan kailangan na igulong. So, it is a walk of faith na kung saan hindi sila namumroblema kung anong gagawin nila. Basta gusto nilang bisitahin ang libingan ni Jesucristo. Hindi nag-uuna ang problema, kundi ang kanilang pananampalataya, ang pananabik nila na bumisita kay Jesucristo. And if we are in the place of these women, siguro ang nag-uuna sa atin ay problema na siyang hahadlang para bisitahin natin ang libingan ni Jesucristo, para lumapit tayo kay Jesucristo. Maraming mga sagabal at palaging iniisip natin kung ano ang imbis na kung ano ang magagawa natin para sa Panginoon or ang paglapit sa Panginoon, ang palaging nakakahadlang ay puro problema. Pangalawa, natakot sila sa mga nangyari, nagkaroon ng lindol. Maaari sanang tumakbo na lang sila pa uwi dahil nagkaroon ng lindol. You can imagine na ilalagay niyo po ang inyong sarili, talaga nakakatakot sa mga lindol na nangyayari kahit ngayon ay nakakatakot, di po ba? Nangyayari sa Myanmar. Usually when there's earthquake, ito po ay signal na may masamang mangyayari. But at this point, ang earthquake na ito ay nagpahiwatig na mayroong magandang nangyari. Nagpapahiwatig po ito ng presensya ng Diyos. So, a lot of problems na maaaring isipin natin para hindi tayo makalapit, makabisita sa libingan ni Jesus Christ. Pero, no, if we walk by faith, kung tayo po ay susunod ng buong puso at may pagtitiwala, God will take care of those problems. Kung unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Pero we are burdens, nabibigatan po tayo sa mga problema kasi hindi ka marunong magtiwala sa Panginoon. Hindi mo pinagkakatiwala mga burdens, mga problema sa Panginoon. So, ang nangyayari po ay, unahin ko muna ito,
ikaw ang nagsusolve sa mga problema mo, imbis na pagkatiwalaan mo ang Diyos sa buhay mo na siya mag-take care sa mga problema na mayroon po tayo. So, alam na po natin ang kwento na tinake care na po ng Diyos kung ano ang problema, ang malaking bato. And God comforted them sa mga nangyari na earthquake na nagdulot ng pagkatakot. So, again, itong babaeng bumisita kay Jesus, si Maria Magdalena, and perhaps the other one ay it could be Maria na ina ni Jesus or nina Santiago at Joseph. Sinalaysay ni Luke na ang mga babae na dumating, ang purpose ng kanilang pagpunta ay para pahiran po ang katawan ni Jesus. Ina-anoint po nila ng spices para ma-preserve ang katawan. So that's their custom, and perhaps para magdalamhati rin po at manalangin. So, if you remember, nang napako si Jesus, di ba, sa cross, nagkaroon ng lindol sa Jerusalem. Nahati ang kurtina sa temple na kung saan naghihiwalay sa presensya ng Diyos at sa tao. Ngunit dahil sa kamatayan ni Jesucristo, ay maaari na tayo makalapit sa Diyos Ama nang walang pag-aalinlangan. Noon, pinaparaan muna sa mga pare, sa priest, bago ka, kung ano man ang mga prayer mo. Pero, dahil sa kamatayan ni Jesus, maaari ka ng direktang makahingi ng kapatawaran. If noon, kung hingi ka ng kapatawaran, punta ka ng pare, kailangan may alay ka na hayop. Pero ngayon, dahil sa ginawa ni Jesus Christ, maaari ka ng direktang makalapit sa Kanya at humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa nating mga mali. So, nagkaroon ng earthquake, remember, during sa kamatayan ni Jesus sa cross, at nang dumating ang mga babae, nagkaroon din ng lindol sa lugar na ito kung saan inilibing si Jesus. And amazing na po na ginulong pabukas ng anghel ang malaking bato na nagselyo sa libingan ni Jesus na walang makakanaakaw sa libingan sa patay na katawan ni Jesus, at may mga bantay pa ng mga kawal. But we notice na dito, si Jesus ay nabuhay na mula sa mga patay at walang anumang bagay na nakapagselyo sa Kanya para mahadlangan ang Kanyang pagkabuhay. At ito po ay isang katiyakan, assurance na may victory laban sa kamatayan. Iginulong ng anghel ang bato pabukas, but before this, iginulong ng mga tao ang bato pasarado sa libingan upang selyuhan ang ipinako sa cross si Jesus. Ngunit ang batong ito o ang kamatayan na hindi nakapigil po sa Kanya. And we notice, sabi po dito, nanginig sa takot ang mga bantay na makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Interesting na itong mga sundalo na nagbabantay ay mga matatapang po ito at sanay sa digmaan. And inatasan silang magbantay sa libingan ni Jesus. Ngunit, you notice na naging parang mga patay na tao, sabi po dito, naging parang mga patay na tao sila habang ang bangkay na kanilang binabantayan ay nabuhay at nakakita sila ng mga anghel. Natakot po sila. Sinabi ng anghel sa mga babae, dahil ang mga babae natakot rin po, na huwag kayong matakot sapagkat alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa cross. Sabi niya sa madaling salita, natatakot kayo sa mga nangyayari, huwag kayong matakot dahil ito'y gawa ng Diyos, dahil ito'y kapangyarihan ng Diyos. At pangalawang bagay ay hinahanap ninyo si Jesus sa maling lugar. Dapat nag-expect kayo ng great things. At ine-expect nyo ito dahil pinangako ni Jesus na siya ay mabubuhay mula sa mga patay. Minsan po sa buhay natin, hinahanap natin si Jesus sa maling mga lugar o sa maling expectation dahil nakakalimutan natin ang mga salita ng Diyos. Nakakalimutan natin ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. So, sabi ng anghel, wala siya rito. Nabuhay na siya, gaya ng sinabi niya, as he promised. Hindi nyo ba natatandaan ang kanyang promise? Nakalimutan nyo na ang promise niya?
na siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi po ba? Sinabi ni Jesus ito. Halina, tingnan ninyo sa ang lugar kung saan siya nahiga. Makikita ninyo na higaan lang, pero wala dito ang patay na katawan dahil nabuhay si Jesucristo. And then, inutusan sila na ibalita kaagad sa mga alagad na nabuhay na maguli si Jesus at sasalubungin sila sa Galilea gaya ng sinabi niya. So, inutusan silang ibahagi ang mabuting balita. Ano po mabuting balita? Na si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay. Notice with me in verse 7. Magmadali kayo. Underline that phrase. Magmadali kayo. At ibalita sa kanyang mga alagad. And that phrase, ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. I think po na we experience ng kaganapan sa ating buhay na sobrang ganda. Have you experienced po na sobrang ganda at sobrang natutuwa ka, nagagala ka, and you are so excited na hindi mo mapigilan, hindi ka makahintay na i-share ito sa iba. Perhaps big blessing na natanggap mo sa iyong buhay and you shared about it sa close friend mo, close na tao sa iyo, and you shared it sa social media because sobrang na natutuwa ka, nagagalak. Alam niyo po, naniniwala ko na kailangan rin din nating magmadali na ibahagi ang mabuting balita sa iba at hindi dinidelay. Sabi niya sa mga babaeng ito, magmadali kayo at ibalita ang mabuting balita. And I believe, sa ating panahon, kailangan din na there's an urgency na ibalita po, ibahagi ang mabuting balita. Na hindi dinidelay, hindi natatakot, hindi nahiya. Because we know na it will transform others. Mababago nito ang buhay ng iba, gaya ng nangyari sa atin. You are so excited sa nangyari sa iyong buhay, sa ginawa ng Diyos, sa natuklasan mo kay Jesucristo, at sa kaganapan, sa mga experience mo sa Panginoon, na gusto mo itong excited ka na i-share ito sa iba dahil alam mo na ito'y magpapabago din sa buhay ng iba. Meron pong urgency, ulitin ko po, urgency, na kailangan po na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Magmadali kayo. Kailangan po na ibalita kaagad ang mabuting balita. So ang mga babae, inutusan na ibahagi kaagad ang mabuting balita na nalaman nila na si Jesus ay muling nabuhay. Ito po ay magdadala ng hope sa mga disciples na nadi-discourage at encouragement sa kanila. At it will change their lives. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin kaagad na ibahagi ang mabuting balita na naranasan natin, na mayroon po tayo, na natanggap natin. Kailangan po ito natin ibahagi kaagad, especially sa mga tao na nawawalan po ng pag-asa sa buhay. Sa mga tao na nakagapos sa kasalanan, na nangangailangan na mapalaya po sa kasalanan. Kung hindi ninyo po mapigilan na ibalita po sa iba na may magandang nangyari sa inyo, whether sa financial blessing or answered prayers, mas lalo na po ang magandang karanasan natin na naranasan natin sa Panginoong Jesucristo. Ang forgiveness, ang kapatawaran, ang buhay na walang hanggan, at ang kasiguraduhan, ang hope na mayroon ka natanggap mo sa Panginoon. Marami pong mga tao ngayon na nangangailangan na makarinig po ng mabuting balita bago po sila mamatay. And so, hindi dapat dinidelay ang mabuting balita. They need to hear the gospel. Kailangan nilang mabigyan ng pagkakataon na malaman po ang mabuting balita ng kaligtasan at maranasan po ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. So, do not delay. Huwag niyo pong i-delay. Minsan, ang dahilan ng pagka-delay ay hiya, takot, pag-aalinlangan, at nalilimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Now, pangalawa, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay dapat po na nagdudulot sa atin ng naibahagi ang mabuting balita ng walang pag-aalinlangan at may kagalakan. So, ito po dapat ang impact
na nangyari sa ating buhay. Verses 8 to 10. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So sabi ni Matthew, ibalita nyo kaagad at doon sila maghintay sa Galilea. Gaya ng sinabi ko, ako ay makikita nila doon. And so sinunod ng mga babae kaagad ang utos ng anghel na pumunta kaagad sa mga disciples ni Jesus at ibalita ang mabuting balita. Hindi pa lubusang naalis, if you notice, hindi pa na lubusang naalis ang takot nila sa mga nangyari, sa mga bagay na nangyari kasi shocking, lindol, bato na, malaking bato na ginulong, nakaupo ang anghel, nakakita sila ng anghel. Sino po ba ang hindi masyashock? So natakot sila, nandun pa rin ang takot. Ngunit, ang pag-anonsyo po ng anghel sa pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay sa kanila ng galak. Kagalakan na hindi nila naranasan pa noon. And they obeyed the command ng angel. Despite na takot sila sa mga nangyari against sa lindol, nakita nila na walang katawan ni Jesus sa libingan, ibinalita nila ang mabuting balita na nabuhay muli si Jesus nang walang pag-aalinlangan at may kagalakan. Tama po ba? May takot, pero hindi sila nag-aalinlangan na ibalita ang mabuting balita at may galak. Notice, may galak, may kagalakan. And God invites us na gawin po ang pagbabahagi ng mabuting balita ng walang pag-aalinlangan at ng may kagalakan. Ibahagi po siya sa iba ang mabuting balita na muling pagkabuhay niya para maranasan ng iba ang kagalakan na naranasan natin mula sa Panginoon. Naranasan niyo po ba ang kagalakan mula sa Panginoon? Then, God invites us na ibahagi po ito sa iba para maranasan nila din kung anong naranasan mo sa Panginoon. Dapat nating ibahagi po ito sa iba. Ang mabuting balita na nagbibigay ng kagalakan. Lastly, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay dapat na nagdudulot sa atin na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng dako. Verses 16 to 20. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Notice, sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, makikita po natin ang mga alagad na Jesus dito ay sumamba sa kanya nang makita siya, ngunit mayroong mga nag-alinlangan. Marahil ay medyo naibang itsura ni Jesus ng kanyang pagbabagong anyo at sa simula hindi nila ma-identify siya kaagad. And so perhaps itong lang kung bakit nag-aalinlangan sila o marahil natatakot sila na lumapit kay Jesus dahil binigo nila si Jesus. Diba? You remember na nagsitakbuhan sila sa Garden of Gethsemane, iniwan nila si Jesus o marahil mga ulat tungkol sa pagkabuhay ni Jesus at ang kanyang pagpapakita sa kanila ay nabigla sila sa pangyayaring ito dahil hindi nila inaasahan na makikita nila siyang muli. Maaari nating isipin kung ilalagay natin ang ating sarili ay hindi ako sa grupong ito, sa nag-aalinlangan dito ako sa mga disciples na nanampalataya o hindi nag-alinlangan kay Jesucristong nang makita siya. We need to admit sa ating buhay na minsan ay may pag-aalinlangan tayo, nag-alinlangan tayo at nag-doubt din tayo at some point sa ating buhay. Kung minsan ay nabibigla tayo sa mga kaganapan na nangyayari o sa mga nangyayari sa ating buhay
and mayroong malaking hamon, challenge sa pagsunod kay Kristo, and maaaring magkaroon tayo ng pakiramdam ng takot na sumunod, magpatuloy dahil sa mga kaganapan. Hindi ko alam na kung anong nangyayari sa ating buhay na nagdulot sa atin ng pagpapatuloy na sumunod sa Panginoon, na nagdulot sa atin ng pag-aalinlangan, na nagdulot sa atin ng pagdududa. And you notice, hindi sila sinaway ni Jesus sa kanilang response sa Kanya, because Jesus invited them na magpagamit sa Panginoon. And as I'm thinking about this, we know na si Thomas na nag-doubt ay renebuke, di ba? Sabi niya, blessed ang mga tao na hindi nakakita pero nanampalataya, kaysa sa mga tao na to see is to believe. So, but then didi nakita natin na Jesus invited them na humayo, invited them sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. But prior to this, remind ni Jesus sila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, Jesus' resurrection is a proof na siya ay God at ang ipinangakong Messiah, at may authority siya sa lahat at maging sa buhay po natin. And when we doubt, yan po ang eksaktong kailangan nating marinig, na ang Diyos ay may authority sa lahat ng bagay. That God is in control sa lahat ng bagay. That He is God. That He is the Messiah. Siya ang Savior natin. That He loves you at may control siya, in control siya sa lahat ng bagay. And may authority siya maging sa ating buhay. At sinasabi niya, I'm in control sa lahat ng bagay and even sa iyong buhay. Hindi mo ba nakalimutan mo ba na akong yung Panginoon? Ako may authority, may in control sa lahat ng bagay. And if Jesus has authority sa ating buhay, then susundin po natin siya sa ating buhay. And ito po sabi niya, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. So inutusan ni Jesus ang kanyang mga disciples sa buong panahon, hindi lang po sa mga alagad kasi patay na po ang mga alagad. Ito ay sinasabi niya sa lahat ng mga alagad sa buong panahon na gumawa ng mga alagad niya. And that includes na to go, humayo, pagbabautismo at pagtuturo, tulungan ng iba na lumago at mag-mature sa Panginoon. So hindi lang ito para sa 12 disciples, actually 11 disciples na lang dito, okay? But then mayroong addition na pang-12, and I believe that is Apostle Paul sa Book of Acts. So hindi lang ito sa mga 12 disciples, kundi sa lahat ng mga alagad ni Jesucristo sa buong panahon. And so, Jesus is saying to us, go! Pag sinabing go, gumagalaw para sa Panginoon. May ginagawa para sa Panginoon. Go! Humayo ka! Ibahagi ang mabuting balita. Dahil ito ay utos ng Panginoon. Natulungan natin ang iba na makakilala sa Kanya. Natulungan natin ang iba na lumago, mag-mature. Natulungan natin ang iba na maging tapat na mga disciple, taga-sunod ni Jesucristo. Notice with me na hindi niya sinabi, gawin niyo silang mga alagad ninyo. Kundi sinabi dito, gawin ninyo silang mga alagad ko. Loyalty, katapatan, pagsunod ay sa Panginoong Jesucristo. At hindi po natin ito ginagawa na tayo lamang, kundi kasama rin po natin ang Panginoon, dahil sinabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, ang authority at presensya ni Jesus ay nag-encourage, at ang power niya sa kanyang mga disciples ay nag-encourage din sa kanyang mga disciples. And even today, nagbibigay din ito ng encouragement at kapangyarihan sa atin para gawin ang utos niya. Hindi siya nag-uutos na, hindi siya nagbibigay ng power at encouragement. Wala siyang pinapagawa sa atin na hindi natin makakaya, dahil siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahan para magawa natin ang pinapagawa niya sa ating buhay. Kaya hindi dapat maging mabigat sa atin mga utos ng Diyos na palaging nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon. Dahil
ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kakayahan, kalakasan na gawin natin ang kanyang mga utos. Bakit ba ang hirap sa ating sumunod sa Panginoon? Dahil nakakalimutan natin na ang source ng ating strength, power, ay nagmumula sa Kanya. Marahil ginagawa natin ang lahat sa sarili natin lamang at sa sarili nating lakas. So, ang mga unang disciples ni Jesus ay hindi nagbabahagi po ng mabuting balita at ginagawa ito batay sa feelings o kung pag magaling na ako mag-share o kung feel ko gusto ko mag-share about kay Jesus. Ginawa nila ito dahil sinabihan sila ni Jesus, humayo kayo. And that's good. Sumusunod tayo sa mga batas, sa law, sa government, sa law sa barangay, sumusunod tayo sa mga kautusan. Pero kumusta po ang pagsunod natin sa utos ng Panginoon? Pag-share ng mabuting balita, hindi kung feel lang natin magbahagi. Kung feel ko ngayon, then mag-share ako. Kung hindi. Kung magaling na ako magsalita, kung gifted na ako, talented, magaling kagaya ng iba, then mag-share. Hindi po. Gagawin natin ito whether you feel it or not, whether kung may mas magaling pa sa'yo, gagawin po natin ito dahil utos po ng Panginoon. Kung naranasan mo po ang kapangyarihan ng Diyos, then alam mo na walang imposible sa Panginoon. Kung naranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos, then ibabahagi mo po ito sa ibang tao. Ang pagsunod kay Kristo ay kasama po ito pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi po labas-pasok lang sa simbahan. Kasama po ang pagbabahagi about sa naranasan mo sa Panginoong Hesukristo. Pagbabahagi sa lahat ng dako o lugar, sa lahat ng pagkakataon na ipinapahintulot ng Diyos. And so, we should allow po sa ating buhay na gamitin po tayo ng Diyos bilang kanyang instrumento sa iba para tulungan ang iba na makakilala sa Panginoon. Para tulungan po ang iba na lumago sa pagkilala at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Once again, ito po yung tanong, nagkaroon ba ng impact ang pagkabuhay ni Hesukristo sa iyong buhay? Nagkaroon ba ng impact ang ginawa ni Hesukristo para sa iyo? Ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang mabuting balita, ang kapangyarihan ng Diyos na naranasan natin sa ating buhay, dapat nagkaroon ito ng impact, nagdudulot po ito sa atin. Na una, ibahagi kaagad. Huwag niyo pong idinidelay ang pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Ibahagi ito ng walang pag-alinlangan at may kagalakan. Have you experienced na inutusan kayo pero sige bagot-bot? Bahagi ng walang pag-alinlangan at may kagalakan at ibahagi ito kahit saan mang dako. Whether kung ikaw ay estudyante sa paaralan, alam ba ng iyong mga classmate na ikaw ay born again Christian na? Alam ba nila na may Jesus ka? Or they couldn't identify, di nila ma-recognize na mayroon kang Panginoon sa buhay mo? Alam ba ng mga kapitbahay mo na ikaw ay born again Christian na? O they couldn't recognize na mayroon kang Panginoon sa buhay mo? Alam ba ng mga kaibigan mo na ikaw ay born again Christian na? Alam ba ng mga kakilala mo, mga katrabaho mo? Alam ba ng pamilya mo? O saan mang dako ka? Alam ba nila na ikaw ay binago na ng Panginoon, na ikaw ay may Panginoon na? Alam ba nila ang magandang nangyari o naranasan mo sa Panginoon? Binabahagi mo ba ito sa kanila? Nakikita nila ba sa iyong buhay? And so, ito po ay dapat nagkaroon ng impact sa ating buhay.